Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang unang larong pambata na aking natutuhan ay ang larong close open. Wala sigurong mga bata na lumaki na hindi natuto o nilaro ang close open. Ano po ba yung close open? Ang close open, hindi lamang simpleng laro na itinuturo kung paano i-close at i-open ang mga kamay, kundi sa larong close open sa murang isip, itinuturo sa atin kung paano ang ibig sabihin ng pagbitaw, kung ano ang kahulugan ng pag-let go. Nang sa gayon, kapag alam nating bumitaw o mag-let go, mas mapanghahawakan natin ang bawat bagay na tunay na mahalaga at magbibigay sa atin ng tunay na ligaya. Kaya nga po ang mga pagbasa natin ngayong ika-18 linggo sa karaniwang panahon ay nagpapaalala po sa atin ng dakilang katotohanan ito. Sa unang pagbasa, anong sabi po ni Kohelet? Ang sabi, all is vanity. Walang kabuluhan. Alin daw po yung walang kabuluhan? Walang kabuluhan yung ating pagpapagod kung ito naman hindi nakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Walang kabuluhan ang maraming bagay kung ito hindi naman nagbibigay sa atin ng tinatawag nating sense of mission sa buhay natin. Aminin natin, marami tayong pinagkakabalahan, napapagod tayo. At eventually, marirealize natin, napagod lang ako. Wala namang nangyari. Hindi naman talaga ako tunay naging masaya at maligaya. Kaya nga po, may mga pagkakataon din na kahit marami tayong pera sa bulsa, hindi pa rin po tayo masaya. Kahit maraming taong nakapaligid sa atin, ang iba nakakaranas pa rin ng matinding kalungkutan at pag-iisa. O kaya naman po magigising tayo isang araw, sasabihin natin sa ating sarili, suko na, pagod na ako, ayoko na. Kahit marami tayong naabot na tagumpay, nandun pa rin na parang may kulang na ating hinahanap sa ating buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng mga pagbasa at ang katotohanan ng close open na laro na ang bawat bagay na nauubos, panandalian, walang kabuluhan, walang halaga. Ito'y panandalian lamang. Habang naghahanda po ako sa aking homily, naalala ko po yung isang babae nag-viral sa internet patungkol sa isang video ng isang funny elevator girl. Natatandaan niyo po siya? Siya po yung funny elevator girl mula po sa isang mall sa Olongapo. Sabi po nung nag-upload ng kanyang video sa YouTube, habang binibidyohan daw po niya yung babae, isang paghanga at respeto ang kanyang naramdaman. Dahil kahit daw po pagod, parang nahihilo, yung elevator girl, nakangiti pa rin, napakatamis. Nakakapagpatawa pa sa bawat mamimili na sumasakay sa kanyang elevator, gamit ang kanyang kakaibang English accent. At hindi pa dito nagtatapos. Kinabisado ng elevator girl na ito, yung bawat shop sa bawat floor na kanyang tinitigilan upang mas mapaglingkuran ang kanyang bawat pasahero. Alam niyo kung ating iisipin, hindi po kinakailangang entertainin ni elevator girl yung bawat mamimili sapagkat wala namang extrang bayad yon. At hindi niya trabaho mag-entertain. Sigurado kahit pagod, masaya, pero nandun yung kagustuhang makapagbigay ng sarili, kaya kahit pagod, kahit walang bayad, sige lang, matupad lamang at mapaglingkuran ang misyon na kanyang tinanggap at pinaglingkuran. Totoo nga talaga na wala sa pera ang kaligayahan. Totoong wala talaga sa material na bagay ang siya makakapagbigay sa atin ng tunay na tagumpay. That is why, my dear friends, the first lesson we have to learn as we celebrate this Eucharist on this Sunday, true happiness does not depend on what we have. True happiness does not depend on what we desire. But always remember that real happiness lies in what gives us fulfillment and what makes us fulfill our very mission. Kaya ngayon, kung meron mang isang tanong na pwede natin sagutin at dapat nating hanapan ng sagot, what then
is my mission in life. Hindi lamang simpleng ambisyon po ito ha. Pag po kasi sinabing ambisyon, yung para sa sarili. Kapag sinabing misyon, para sa iba. Wala man tayong pera, kapos man sa tagumpay, kapag daw po nalaman natin yung ating tunay na misyon, ito magbibigay sa atin ng tunay na ligaya at kukumpleto sa ating bawat pagkatao. Gayun din naman sa ating pangalawang pagbasa, kung sa una sinasabi na panandalian lang yung mga bagay na walang kabuluhan. Pero ngayon naman sa pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, ano daw po naman yung mga bagay na nagtatagal? What are the things that lasts? Pag-ibig, pagbibigay, paglilingkod. And when we try to look at them, my dear friends, this all belongs to God. Parang gustong sabihin po ni San Pablo, oo, wala kang pera, pero kung sagana ka naman sa pagmamahal, ikaw ang pinakamayaman. Oo, wala kang tagumpay, pero kung yung pagbibigay naman sarili ay ubos, lubos at buhos, ikaw ang pinakamasaya. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ano pong sabi ni Jesus doon sa lalaki? You fool! Tinawag niyang hangal, kahit yung lalaki mayaman. Hangal, hindi lamang po dahil sa kanyang kayamanan. Hangal, kundi wala namang kapupuntahan yung kanyang yaman matapos na bawiin ang buhay na pahiram. Hangal sapagkat nagkamali na ang tunay na kayamanan hindi yung kayang bilangin ng ating mga kamay, kundi ang tunay na kayamanan ay siyang matatagpuan kapag handa ka at marunong kang magmahal. Kaya ngayon siguro marahil tinatanong niyo po ako, Father, bakit? Masama po bang maging mayaman? Kasalanan ba mag-ipon ng pera? Masama bang maging masagana sa material na bagay? Ang sagot ko, hindi. Sapagat ang pera, ang material na bagay, kaloob yan ng Diyos. Siya ang may gawa. Pero ano po ang masama? Ang masama ay yung ating paniwalaan na yung ating kaligtasan ay sa pera matatagpuan. Masama po na maniwala na ang pera lang ang mahalaga dito sa lupa. Aminin ninyo, may mga tao tayong kakilala na kahit walang kabate, basta marami siyang pera. Marami tayong kakilala na kahit gaano kayaman, wala silang pakialam. Sapagkat katwiran nila, marami akong pera na kayang bilhin. Pero pansinin naman natin, kahit marami kang pera, hindi ka pwedeng pumunta sa SM at sasabihin mong, pabili nga po ng kapayapaan. Kahit marami kang investment, hindi ka pwedeng pumunta ng 7-Eleven at magtanong, meron po ba kayong pagpapatawad? O kaya hindi ka makatulog, hindi ka pwedeng pumunta sa the neighborhood, at sabihin, kailangan ko po ng peace of mind sapagkat namamaga ng eyebags ko para makatulog na po ako. Tunay na malakas talaga makabulag ang kinang ng material na bagay at salapi. Pero hindi po lahat ng kumikinang tatandaan natin ay ginto. Malinaw ang paalala ng ating mga pagbasa. Kailanman, ang tunay na kayamanan, hindi lamang sa material na bagay matatagpuan. Sapat ang tunay na kayamanan, matatagpuan sa puso ng Diyos. Kaya hindi po mahirap maunawaan yung ating mga pagbasa, sapagkat pinapatunayan lamang na wala sa pera at kayamanan ang ating tagumpay. Panghuli, naalala ko, nung bago daw po mamatay si Alexander the Great, 3 mahalagang bilin ang kanyang iniwan sa kanyang mga general at kawal na sinigurado niyang gagawin at huwag kakalimutan. Una, ang paalala ni Alexander the Great, sa araw ng kanyang libing, pawang mga magagaling at dalubhasang doktor ang siyang bubuhat sa kanyang kabaong patungo sa kanyang paglilibingan. Pangalawa, paalala ni Alexander the Great, ang lahat ng kanyang yaman, pag-aari, ikakalat isasabay sa daan upang doon marami ang makakita. At panghuli, pinaalala niya sa kanyang mga general at kawal, makita ng mga tao na sa kanyang libing sa loob ng kabaong, ang kanyang mga kamay, walang laman, nakabukas. Isa sa mga general ang nagtanong, ano po bang dahilan? Bakit ganito ang inyong mga kahilingan at habilin sa amin? Anong sagot po ni Alexander the Great? Simple lamang, gusto kong dalubhasa ang magdadala ng aking kabaong upang patunayan
na kahit ang pinakamatali at magaling na doktor, hindi pwedeng pigilan ang kamatayan. Pangalawa, gusto kong isaboy ang aking bawat yaman sa daan para makita ng aking kayamanan hindi kayang bitbitin pag ako ay pumanaw na. At pangatlo, ibig kong makita ng mga taong walang laman ng aking mga kamay, walang hawak, sapagkat kahit na gaano ko kayamanan, hindi ko pwedeng bilhin o dalhin saan man ako dadalhin. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, mamayang gabi, bago po kayo matulog, isulat po ninyo, what makes me happy? What makes me fulfilled? At makikita ninyo, hindi mauubos yung inyong bawat isusulat sapagkat marami naman talagang pwede makapagpasaya sa atin. Yung iba marami susulatan nila, what makes me happy? My family. What makes me happy? My passion. What makes me happy? My service in the community. Kapag pumatapos natin isulat ang lahat na nakakapagpasaya sa atin, pumili ka ng isa. At ito maging mission mo sa iyong buhay habang buhay ka pa. Kung ang pipiliin mo maging misyon, ang iyong pamilya tahanan, sigurado, kahit wala kayong maraming kayamanan, ang pamilya mo ang pinakamagiging maligaya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, wala po sa kayamanan ang tunay na kaligayahan. Tignan lamang po ninyo ang inyong tahanan. Tignan ang inyong bawat miyembro ng pamilya. Kapag hindi ka nakakaramdam ng saya, kapag kapiling mo sila, baka hangal din ang itawag sa iyo. Pero kung sa bawat paghihirap, naroon ang kaligayahan sapagkat nakakapagbigay ng sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, hindi ka lang pinakamasaya, ikaw din ang pinakamayaman. Amen.